Hello mga kababayan, mga kaway. Welcome back po ulit sa ating channel. At kung bago po pa lang kayo sa ating channel, my name is Albert. I am married. I have 3 kids. We live here in Oceanside, California po. Yung pong anak namin dalawa, kambal sila. 15 years old na sila. At babae at saka lalaki. Yung babae ang panganay. 2 minutes apart. At yung pong bunso naman, lalaki rin siya. He is 9, turning 10 next month. So, yun po. At saka yung asawa ko naman, si Shirley. We got married back in 2003 po. Unang po pagbuntis ni Mrs. 2009. Unfortunately, nagkaroon po ng miscarriage. So, hindi na po yung bata kasi walang heartbeat. So, after that, nabuntis po siya uli in 2010. Tapos, nanganak naman siya 2011 po. Yun nga po, kambal sila. So, it's blessings. Kahit yung isa hindi natuloy, binigyan kami kaagad ni Lord ng kambal. Tapos, nadagdagan pa nga noong 2015, nabuntis siya. Tapos 2016, she gave birth sa pangalong anak namin. Kaya yun po yung brief introduction namin, yung family namin sa inyo. So, ayan. So, ano po ba ang pag-uusapan natin? Well, napansin ko talagang yung pong mga audience natin, mga kababayan natin, gustong-gusto nila kapag pinag-uusapan natin yung real talk. Yes, yung talagang tunay na nangyayari dito sa Amerika, dito po sa abroad. Para talagang updated sila, walang filter. Hindi lang po yung puro masaya o puro maganda ang pinapakita namin. Napansin ko talagang gusto nila yung as it is. Kaya mayroon ding saya, lungkot, drama, hardship, at kung ano-ano pa. Kaya itong topic nito ay tungkol po sa real estate o sa pagbili ng bahay at pag-refinance ng bahay. Kasama dito ay ang ating mga pagkakamali na ating tinapik sa last video po natin, na we made the big mistakes by refinancing our house. We cash out, nagkuha kami ng cash. And then, we settled with interest rate only. Ibig sabihin, walang napupunta sa principal balance namin na utang namin. Kung halimbawa, 429 tulad na sinabi ko, 429,000. Or 5 years, walang nabawasan doon. Ang masama pa noon, after ng 5 years to fix, magti-turn ng arm yung sinasabi nilang adjustable rate mortgage, which is kung nag-umpisa kami ng 5%, pwede siyang bumaba o tumaas. Mabuti na lang po, sa awa ng Panginoon, hindi niya kami pinabayaan. Imbes na tumaas yung interest rate at that time, bumaba. Kaya hindi po kami naapektuhan sa aming monthly payment bagkus bumaba pa. Kaya isa yun kung paano rin kami nakasurvive. From 2010 hanggang 2016 po yun. So may 6 years din kaming itinuloy yung kasulukuyang loan o tsaka interest rate namin at that time. So, siyempre, kahit pa paano kinakabahan ako dahil tulad na sinabi ko po noon, maraming homeowners that they lost their houses. Yeah, houses or house. Kasi yung iba, multiple houses yung own nila. Nag-i-invest sila, kaya lang, unfortunately, nagkaroon ng housing crisis mula noong 2008 hanggang sa 2013-14 nata. 15 yan, 16 nagsimulang umakyat uli. However, kung mayroon kang kung mayroon kang pera, yun po ang magandang mag-invest, yung pag mababa ang bahay, mababa ang value
people selling it, foreclosing it. So, investor who has the money, may advantage sila. Yun ang maganda doon. Kaya nga, timing. Anyway, yun po ang naging nangyari sa atin from 2005 hanggang 2016. That's 11 years din po tayo dun sa ating loan at that time. So, pinag-aralan po natin kung anong gagawin natin dahil po nagkamali tayo. Kailangan nating ituwid. Kasi kung babalikan natin, ang simula ng pagbili ng bahay namin ay back in 2003. So, 2003 tsaka 2026 na po ngayon. Ibig sabihin, 23 years na ang bahay supposedly. Kung 30 years fixed ang loan mo, 7 years na lang. But like I said, it doesn't work that way. Most of the time may dumadating unexpected o mga pagkakamali na mga decision tulad ng sa amin. So, my point here is, papakita ko po sa inyo how we got out from that mess or from that mistakes na decision na nagawa namin. So, siyempre, ang solution lang doon, mag-refinance ka uli, which we did. But this time, mga kababayan, mga kaloyal, medyo nag-research po tayo. Pinag-compare natin yung mga lenders offers, sino ang mas maganda. So, ang ginawa ko, I was reading yung mga pinapadalang brochure sa atin ng mga iba-ibang lenders, online lenders. Hindi ko in-entertain yun. I was just all reading, getting all the information I needed. Ang ginawa natin, nagpunta tayo actually sa bank. So, let's say Bank A and then Bank B. So, nagpunta ako sa Bank A. Siyempre, mayroon na akong mga nasa ulo ko kung ano yung maging gusto kong loan. At kakausapin ko yung representative nila at yung current ino-offer na interest rate at that time. Okay, so madalit salita, natapos na tayo kay Bank A, di ba? So, ang kanyang offer, it was 3.75%. Napakaganda pong offer, di po ba at that time? So, yung isa naman, I'm not sure kung 3.75 din siya or mataas ng kaunti. Nagkakangasi ba? Di naman po pinag-uusapan ko. Sa mga ganong transaksyon o kahit anong deals po, minsan kahit na magkaparehas, dito naman pumapapil yung pakiramdam kung saan ka komportable at masaya. So, sinubukan kong kausapin si Bank B. Binigyan niya yung mga information tungkol sa refinancing. Siyempre, kukunin niya rin yung information natin at nung yun na yung offer. So ngayon, nung pag-uwi natin, siyempre i-compare mo kung ano yung mas maganda at kung ano ang mas komportable ka. So basically, after I gather all the information, pinag-compare ko yung dalawa, mas nagustuhan ko talaga si Bank A at malapit din siya sa amin. So anyhow, yung pong interest rate nga 3.75, so maganda po ang offer at that time. That was 2016. Pero siyempre before that, nag-research na ako. It didn't happen overnight, it didn't happen a few weeks or months. Matagal ko pong pinag-aralan. Kaya kasi gusto kong bumawi sa mistakes na nagawa o nangyari sa amin. So anyways, ang gusto kong gawin ngayon dahil nga po nasa adjustable rate tayo, gusto ko ng fix para wala nang sakit sa ulo. So nakakita tayo ng 30 years loan with 3.75%. Yun po ang interest na nakuha natin. At payable in 22 years. Paano nangyari yun? 30 years loan tapos magiging 22 years lang. Ganito po yung papaliwanag ko. So, dahil nga po, I felt we wasted so many years. Altogether, 2003 hanggang 2005
ano ba yun, 2003 hanggang 2016 o earlier 2016, parang 13 years din po, no? Tama po ba? Mga 2016, yeah, almost 2016 nung nag-refinance kami, yeah, bali all together 13 years ang mawi-waste. Pero inyo po yun. So kasi pag nag-refinance ka, you start all over again. So, paano mo mako-compensate? Yung pong iniisip ko. Gusto kong makaka-catch up kahit hindi man exactly 13 years ang mabawi ko. Basta, sabi ko gano'n. So, of course, you talk to the representative dun sa mga lender sa bangko. Ano yung mga option na sasabihin niya sa'yo. So, sabi niya, 30 years. Pero kung gusto mong bayaran ng maaga, pwede. How much can you afford? Sabi nga gano'n. Pwede kang binigyan niya ako ng numbers. Kaya mo bang magdagdag ng at least $300 a month in addition sa mortgage mo? Kasi po, nung ang babayaran namin dapat, it's 2,315 and 74 cents yung total ng mortgage namin. Kasama na po doon yung principal and interest at saka yung property taxes at yung home insurance. So all together, kaya po yung naging naging 2,315 and 74. Yun po ang babayaran namin. So sabi niya, how much can you add or can you afford? Sabi niya, kung kaya mo at least ng 300 or more, I will give you the calculation. I-compute natin. Okay, sabi ko, let's try $300 a month. Extra po, additional. So, kaya naging 2,615 at saka 74 cents. So, with that payment, makukuha po namin ng from 30 years, mababayaran po namin ng 22 years. So, dapat ang maturity date po ng loan namin is from 2016 plus 30 years is 2046. Yun po ang pay off na date supposedly sa 30 years. But with this one, kung 22 years mo lang siya babayaran, by 2038, yun po ang date ng payoff ng loan namin. At sabi niya, kung gusto mo rin, kahit once a year lang, pwede kang magdagdag uli. Sabi niya. Sabi ko, oh yeah, maybe at least once a year, makapaglagay din ako ng extra money toward the principal. It's been 10 years, mga kababayan. Guess what? I have not added anything. Maliban dun sa mga nakaset na talaga. Kaya it's always good na iset mo. Kasi you don't have to worry about it, hindi mo na mamimiss, di po ba? So basically, nag-add po tayo ng $300, naging $2,615 at saka 74 cents. Pero yung 10 years na yun, wala akong nadagdag. Akala ko makakapagdagdag pa ako ng extra. Kaya parang feeling ko may sayang na naman. But again, like I said kanina, it doesn't work all the time the way you planned it. There's always something na, unexpected expenses. Let's face it. Dumarami rin yung mga gastusin natin. At nadagdagan, lumaki na yung family natin. Nagkaroon tayo ng 3 anak. At syempre may mga aso rin po pala ako. Si Angel, buhay pa siya noon, yung unang aso namin. At saka si Amber, 2. Unfortunately, tumanda na si Angel. So, she passed away na a couple years ago. Anyway, kasama namin ngayon si Amber, yung kapatid naman na bata ni Angel. Anyways, yun po ang naging strategy natin. Kumuha tayo ng bagong loan or nag-refinance tayo. Bago ko pala ituloy ang aking sinasabi, ay papaliwanag ko ulit ng maiksi kung ano ang ibig sabihin ng refinance, which I did before. I will make it so simple. Nag-refinance po, ibig sabihin, it's just another mortgage loan. Replacing your current mortgage loan. Ganun lang yon. Just have to make sure
mas maganda ang bagong mortgage loan mo. Preferably, lower interest rate. Yan. Napakasimple po na hindi na natin i-complex para madaling maunawaan. So, yan ang nangyari. At feeling ko po, maganda ang naging decision natin this time. Secure tayo ng 30 years loan pero payable ng 22 years. Which is 10 taon lang nakakaraan. Basically, babalikan lang po natin nung inopen natin itong bagong loan na to na mortgage. Ang starting balance po natin, it was 351,700. Bakit po 351? Kasi balikan natin yung una, 380 back in 2003. After 2 years, alas 1,000 lang nawala. Kaya I still owe 379,000 and then nag-refinance po tayo. 5 years walang nabawasan doon. Nagsimula lang noong 2010 and hanggang 2016. But that is still good. From 379, naging ano na lang po, 351. Ay, hindi pala. I'm sorry. From 379, naging 429,000 kasi pala nag-cash out tayo. I'm sorry na I failed to mention that. Yun pala sa mga mistakes na nagawa natin. Nag-cash out tayo kaya naging 429. So from 429,000 with that unang refinance natin, naibaba po natin ng 351,700. So bali naka-ano rin po tayo doon. Bali naka almost 78,000 plus din ang nabawasan sa principal balance. So yun ang kagandahan. Pero kailangan pa rin natin mag-refinance dahil kailangan natin ma-secure dahil yun po ang loan natin at that time was adjustable, very dangerous, very scary. And then lumalaki na rin yung pamilya natin. So in 2016, all happened in 2016. Umpisa pala sa 2010. 2010, yeah, di po ba natapos yung fixed na 5-year na interest rate natin ng flat. And then bumaba yung interest rate natin imbes na tumaas. And then doon na po pala nagsimulang mabuntis si Mrs. din. Pangalawang pagkakataon 2010 and then nanganak siya ng 2011. So blessings pa rin po, lumaki ang family natin. And then yung mortgage natin mayroon lang napupunta sa principal balance kahit na adjustable pa siya at that time. God is good, God is really protected us sa mga mistakes namin. Medyo bata pa kami noon, so kahit pa paano hindi niya kami pinabayaan. And then in 2015, yun na po yung nalang decidido na akong talagang kumuha ng fixed na 30 years. So pinag-aralan natin mula noon and then nabuntis na naman si Mrs. So in 2016, nanganak siya. At 2016 natin na-sealed yung deal. 2016 po, di ba? Nanganak siya ng May. Tapos I think in the August ata nung na-secured natin. So, all blessings to me. Thanks God talaga kahit na marami kaming pinagdaanan. Na-survive namin with the help of God. A lot of prayers, determination, courage, hard work. It all pays off. Kaya yun po. Huwag niyo pababayaan si God, si Lord. Prayers. Pagka yung dumarating. Hindi lang tayo dapat tumawag sa Kanya. Everyday dapat. Whether na nasasaktan, nahihirapan, o masaya, dapat si Lord nandiyan po palagi dahil siya talaga, siya ang hari. Siya ang magbibigay sa atin ng tulong. Di po ba? Kaya ito po, ako yung nagpapasalamat. Na-survive po namin yun. We were able to maintain or keep our house. We were able to sustain yung mga needs and expenses namin kahit na medyo may mga pagsubok na dumating throughout the years. Kaya ngayon, we're happy to tell you, Lord, we're happy to tell you, mga kababayan, na we are still living in this house since 2003.
23 years na po kami at 2016 nung ma-secured natin ang good deal na 30 years loan with 3.75% interest rate payable in 22 years. Yes, you heard me right. Di po ba sabi ko sa inyo 10 years, di po ba? Mula nang na-acquired natin ito. So, ibig sabihin dito po, papakita ko sa inyo dito yung bali in that year may additional $37,323.71 nang napupunta towards the principal. Bali 45 months, almost 4 years na rin po. Ayan. Kaya dapat ang maturity date ng 30 years loan na to, di po ba sabi ko from 2016 ay 2046. Ngayon, dahil ikakaltas mo yung 4 years, ang nakalagay dito, dahil hindi pa tapos yung mortgage natin, nakaka-10 taon pa lang tayo, but isasubtract mo na yung 4 years, bali nakaka-14 na tayo, di po ba? So ngayon dito ang nakalagay dito by 2042 ang payoff niya, 2042. Kasi ito po yung kumbaga amortization schedule. Marami po to. Amortization schedule namin. So nakalagay na dito kung kailan siya. Ayan. Pinrint ko lang po to para alam ko din yung nakikita but hindi masyado. Ayan. So sa ngayon, dahil existing pa rin to, nakaka 10 years pa lang tayo with the subtraction of the 4 years, imbes na 2046, 2042. But in reality, dahil continuous naman po yung $300 every month, nakaset na po yon, hindi 2042, bali 2038 talaga ang magiging maturity date ito o mape-paid off. Baka aaga pa kung sakaling maging masipag tayo at makaipon ng konti at mag-add this time. Makapag-add naman tayo ng konti kahit once a year man lang o every month na konti-konti. Malaking bagay din yun. Dahil goal ko po talaga ma-pay off po namin yung bahay para wala nang yung mga bata, wala na silang isipin dahil napakamahal po ng mga bahay dito sa Amerika. Sinabi niyo talaga yung pong median home prices dito, Diyos ko po, dito sa Oceanside o San Diego County, nasa 700,000 to 800,000. Maliit lang po yun pag sinabing median house, yung pong mga luma ng 3 bedroom ganun. So how are they going to afford yung mga new generation? Masyadong mahal na. Hello, Mr. Noah. Hello, Miss Shirley. Magdinding muna po kami. Masyadong mainit ang panahon ngayon dito. Kaya tama-tama. Palamig muna kami. Ayun o, si Miss Shirley. Chikiting. Hello mga kababayan, mga kaloyal. Ang aming tapat po dito, medyo mainit. Maganda ang panahon pero mainit. Dadalhin lang natin yung mga bata, si Noah, yung bunso namin at saka yung kaibigan po niya dito sa swimming pool. Gusto raw nila mag-swimming. Tara. Ayan po sila, si Noah at yung kaibigan niya. Okay mga kababayan, yun nga po, ituloy natin ang ating kwentuhan at pagbabahagi ng mga information sa inyo.
yung mga nakaraang mistakes natin at kung paano kami bumangon o makaalis doon sa pagkakamali at maituwid sa pamamagitan ng pagkuha ng another loan or pag-refinance na naman ng mortgage na bago, kaya lang mas magandang deal. Yun nga po, 3.75, 30 years loan, payable ng 22 years. And syempre, hindi naman po ganun kadali yun na mababa ako. Kailangan mo pa rin gawin yung mga dapat. Yung pong credit score ninyo, alagaan ninyo yan dahil isa yan sa mga requirements. Kailangan yung mga utang binabayaran on time para hindi masira yung credits history ninyo, credit score ninyo. Siyempre, kailangan may trabaho ka kahit pa paano, at siyempre yung bahay may equity rin. Mga bagay na ganun po, mga basics lang na dapat makualify ka dahil kailangan mong i-justify yung paglo-loan mo sa mga lenders. Mga basic po na ganun. So anyway, hindi ko na po masyadong haba ng ating kwentuhan. I hope mag-enjoy po kayo uli ngayon dito sa panonood niyo dahil po I am so thankful. I am very appreciative sa inyo pong lahat na nagbigay ng effort mag-comments. Naku po, thank you po sa inyong lahat. Talagang it was really overwhelming yung mga nanood. I was very surprised na kasi yung channel po natin hindi naman siya ganun kalaki at kalaki ang views sa mga videos natin. So this time around talagang mula nang tinapik ko po yung sa real estate, yung pagbili at pagre-refinance, pati yung pagkakamali na commit namin, yung mga bad decisions namin, senior ko sa inyo. Talagang nakita ko, interesado po ang ating mga kababayan, kaya real talk, walang filter, ito po yung katotohanan. Masaya at malungkot, mahirap, sama-sama na po lahat doon. Pero I'm still thankful, I'm blessed, thank you God. Nandito kami sa Amerika. I love this country, it really changed my life. I cannot ask anymore. Talagang it's the best place. I love Philippines, don't get me wrong, that's where I came from. I will always love my country. But siyempre, ang nagbigay sa atin ng oportunidad, kailangan magpasalamat din tayo. I love you, America. Yes. Yes. Anyway, yun po, and I'm really happy to tell you also, yung pong kasalukuyan loan natin dito sa principal balance natin. I will tell you the number. Bakit hindi? 240,452.23 Yun na lang po yung utang natin. Malaki pa rin, but still, I can see it. Nararamdaman ko with my determination, along with my wife's fully support. Yung po ang magiging goal namin, ma-pay off namin yung bahay. At samahan niyo po kami sa journey namin kung paano natin ma-pay off ang ating tirahan para sa ating pamilya. Again, thank you po sa inyong lahat sa panonood at suporta ninyo. Pagpatuloy po natin yung mga kwentuhan natin, mga nangyayari dito sa abroad, dito sa Amerika, dito po kami sa Oceanside, California. Masyado nang pong mahal ang to live here, but we will survive. We will work hard, we will pray, God is with us, and I will share it to you guys. Thank you so much. Please comment down below kung mayroon po kayong mga tanong o mga comments, kahit na ano, bad or good, pag-usapan po natin. At yung mga po dyan, maraming experience na dyan, yung mga baka sakali, yung mga realtor kayo, mas alam po ninyo. Ako yung humingi ng pasensya sa inyo kung sakasakaling hindi ko masyadong na-deliver ng maayos. Gusto ko lang i-share sa ating mga kababayan na nasa sitwasyon ko noon o planong bumili o kasulukuyang may bahay para hindi na sila dumaan sa mga route na nadaanan ko. Para mas pinong-pino na. Do a good research. Pag-aralan. Yes. Hindi naman mawawala yan yun. Hindi naman mawawala yan. Kailangan ready kayo. Kasi for natin, mayroon kayong solid job. Yan. Solid income yan. Tapos i-plan lang ninyo. Huwag mamadali. Start thinking. Plan.
Yun lang po mga kabayan. Thank you all. I love you all. Bye for now. Sipag ni Miss Shirley, oh. Nice. Thank you.